Music 5, Quarter 1, Week 2, Milk Bass. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagkilala sa rhythmic pattern. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagkilala sa rhythmic pattern. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makikilala mo ang mga rhythmic pattern na gumagamit ng quarter note, half note, at eighth note sa simple time signature. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagkilala sa rhythmic pattern. Isang mahalagang elemento ng musika ang rhythm. Ito ang nagbibigay ayos o porma sa daloy o takbo ng musika. Kinabibilangan ito ng mahalagang aspeto tulad ng pulse, rhythmic pattern, mga rhythmic syllable, note, rest at beat. Halina at ating talakayin ang iba't ibang aspeto ng rhythm. Dumako tayo sa pagsasanay bilang isa. Tingnan ang piyesa ng awit na Hear the Rain. Subukang sabayan ng palakpak ang bawat kataga ng awit. Damhin at tukuyin ang meter na ito at subukang kilalanin ang mga ginamit na note at rest. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito ang awiting Hear the Rain. Alamin muna natin ang mga ginamit na note at rest sa piyesang ito. Ang mga ginamit na note at rest ay ang mga sumusunod. Ito ay eighth note. Makikita na ito ay pinagsamang eighth note. Ang notang ito naman ay quarter note. At ang rest na ito ay quarter rest. Ito ang mga note at rest na ginamit sa piyesang Hear the Rain. Ngayon naman ay awitin at ipalakpak ang awiting ito. Peter Potter, hear the rain. Peter Potter on the pane. Peter Potter, coming down. Drip drop on the town. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang meter ng awit? Ipalakpak ito ng mabagal upang matukoy ang rhythmic pattern nito. Makikita sa piyesang ito na ang bawat measure ay may 2 meter. Ang unang measure ay may 4 na 8 note. Ang isang 8 note ay may 1/2 beat. Kaya ang 4 na 1/2 beat ay katumbas ng 2 beat. Pangalawang katanungan, ano kaya ang time signature ng awit? Ang time signature ng awit ay 2/4. Pangatlo, ano-anong note o rest ang ginamit dito? Ang mga ginamit na note at rest dito ay 8th note, quarter note, at quarter rest. Pang-apat, ilan ang bilang ng kumpas sa bawat measure? Tama, may 2 beat sa bawat measure nito. At pang-5, paano nabuo ang rhythmic pattern sa bawat measure ng awit? Tama, nabuo ito dahil may tig-2 beat sa bawat measures. Ang rhythm ng musika. Lahat ng uri ng musika ay may beat o pulse na nararamdaman natin sa tuwing tayo ay nakikinig ng musika. Ito ay gumagabay sa mga awit at mga manunugtog upang makasunod sa tamang bilis at daloy ng awit. Ang beat ay pinakasimpleng unit ng musika. Ito ang basehan ng iba't ibang note at rest. Ang beat ng musika ay maaari nating iparamdam sa pamamagitan ng ating paa, ulo, daliri, at maging sa pagkembot ng ating baywang.
Ito ay nararamdaman at naririnig din natin tuwing ang bola ay tumatalbog at sa tuwing ang oras ay tumitik-tak. Ang pulse ng musika ay maaaring pangkatin ng dalawahan, tatluhan, o apatan. Ang rhythmic pattern. Ang mga note at mga rest ay maaaring pagsamasamahin upang makabuo ng rhythmic pattern. Ang rhythmic pattern ay batayan upang masundan ng wasto ng mga awit at mga manunugtog ang musika at titik ng awitin na kanilang inaaral o itatanghal. Ang isang rhythmic pattern ay binubuo ang mga note at rest na pinagsama-sama ayon sa bilang ng beat sa isang measure. Maaring ito ay sukat na pandalawahang kumpas, pantatluhang kumpas o pang-apatang kumpas. Ang iba't ibang uri ng meter ay ang mga sumusunod. Una ay ang duple meter. Ito ay may dalawahang kumpas sa bawat measure. Sumunod naman ay ang triple meter. Ito ay may tatlong kumpas sa bawat measure. At ang quadruple meter. Ito ay may 4 na kumpas sa bawat measure. Pag-aralan ng mga rhythmic pattern sa ibaba. Tukuyin ang pulso o pulse ng bawat isa. Masdan ang halimbawa sa ibaba. Ito ay duple o dalawahan. Sa unang measure, ang ginamit na note ay quarter note. Ang bawat quarter note ay may isang beat. Kaya kapag ito ay pinalakpak, ganito. 1, 2. 1, 2. Pangalawang measure. Ang mga ginamit na nota naman ay 8 note at quarter note. Ang katumbas ng 8 note ay 1/2 beat. 1 and 2. Sa pangatlong measure naman, ang ginamit na nota ay half note. Ito ay may katumbas na 2 beats. Kaya kapag ipinalakpak ito ay 1, 2. Ngayon ay ipalakpak natin lahat. 1, 2, 1 and 2, 1, 2. Isa pa. 1, 2, 1 and 2, 1, 2. Sumunod naman ay triple o tatluhan. Ipalakpak natin ang unang measure. Ito ay may tatlong quarter note na may tigi-isang beat. 1, 2, 3. Pangalawang measure. Quarter note, dalawang 8 note at isang quarter note. Ang katumbas ng 8 note ay 1/2 beat. Palakpak natin. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Sumunod naman ay ang panghuling measure. Half note at quarter note. Ipalakpak natin. 1, 2, 3. Ngayon naman ay ipalakpak lahat. 1, 2, 3. 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Sumunod naman ay quadruple o apatan. Sa unang measure ay whole note na may 4 beats. Ipalakpak natin. 1, 2, 3, 4. Sumunod na measure, quarter note, dalawa, quarter rest, at isang quarter note. Palakpak natin. 1, 2, 3, 4. At sumunod naman na measure ay dalawang 8 note, isang quarter rest, at isang half note. Ipalakpak natin. 1 and 2, 3, 4. 1 and 2, 3, 4. Ngayon ay ipalakpak na lahat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 and 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 and 2, 3, 4. Ngayon naman, subukang bigkasin ang sumusunod na note gamit ang rhythmic syllables. Ito ay may sukat na apatan. Mababasa ang rhythmic syllables sa ibaba. Babasahin ko ang rhythmic syllables sa unang measure. Ta, a, ta. Ulitin ko. Ta, a, ta. Pangalawang measure. Tipita, tipita. Pangatlong measure.
ta, a, ta, ta. Ta, a, ta, ta. At panghuling measure. Taam, taam, ta. Taam, taam, ta. Kung ang isang rhythmic pattern ay may rest, hindi kinakailangang bumigkas ng syllable dito dahil ang mga ito ay walang tunog. Bagkus, magpapahinga ayon sa bilang ng bawat beat ng rest. Ito ay may dalawahang sukat. Para sa unang measure, ta, ta. Pangalawang measure, rest, ta. Pangatlong measure, ta, rest. At pang-apat na measure, ta, rest. Ulitin natin mula unang measure hanggang panghuling measure. Ta, 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 ta. Ang dotted note. Ang isa sa paraan ng pagpapahaba ng tunog ng mga note at rest ay ang paglalagay ng tuldok. Kapag ang isang note ay may tuldok sa kanang bahagi nito, ang bilang ng beat ng note ay nadaragdagan. Ang kumpas o beat ng bawat tuldok ay katumbas ng kalahati ng bilang ng note na tinuldukan. Halimbawa nito ang mga sumusunod. Unang halimbawa ay ang dotted 8th note. Ang katumbas ng 8th note ay 1/2 beat. Upang makuha ang value ng tuldok, kukunin natin ang kalahati ng 1/2. Kaya, ang kalahati ng 1/2 ay 1/4. Ang value ng tuldok ay 1/4. 1/2 plus 1/4 equals 3/4. Pangalawa, dotted half note. Ang half note ay may 2 beats. Upang makuha ang value ng tuldok, kukunin natin ang kalahati ng 2. Ito ay 1. Ang value ng tuldok ay 1. Kaya 2 plus 1 equals 3. 3 beats. Pangatlo, dotted quarter note. Ang katumbas ng quarter note ay 1 beat. At ang value ng tuldok ay kalahati ng 1, which is 1/2. 1 plus 1/2 equals 1 and 1/2. Para sa isa pang quarter note, ito ay may katumbas na 1 at ang value ng tuldok ay 1/2. 1 and 1/2. 1 and 1/2 plus 1 and 1/2 equals 3 beats. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 2. Tingnan mabuti ang score ng awit na Ang Dalagang Pilipina. Hanapin ang mga rhythmic pattern na may iba't ibang kombinasyon ng quarter note, half note at 8th note. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ang mga may kombinasyon ng 8th note, quarter note at half note ay ang mga sumusunod. Ito ay may kombinasyon ng quarter note at half note. Ito naman ay may kombinasyon na 8th note at half note. At ito naman ay may kombinasyon na 8th note at quarter note. Pagsasanay bilang 3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ano ang meter ng awit? Tama! Ang meter ng awit ay 3. Pangalawa, anong mga note at rest ang ginagamit sa awit? Tama! Ito ay quarter note, half note, at 8th note. Pangatlo, ilang measure mayroon ang awit? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang measure ng awit ay mayroong 16 na measures. Letter A. Pag-aralan ng mga rhythmic pattern. Ipalakpak o itapik ang mga ito kasabay ng pagsabi ng mga rhythmic syllable. Ito ay dalawahan. Basahin muna natin ang mga rhythmic syllables. Mula unang measure hanggang panghuling measure. Ta, ta, tipita,
taam, ti. Ulitin natin. Ta, tipita, taam, ti. Ngayon ay lagyan na natin ng palakpak. Ta, tipita, taam, ti. Tatluhan. Basahin muna natin ang unang measure hanggang sa huling measure. Ta, ta, a. Lagyan na natin ng palakpak. Ta, a. Apatan. Basahin natin ang rhythmic syllables mula una hanggang panghuling measure. Ta, tipita, a. Ngayon ay lagyan na ng palakpak. Ta, tipita, a. Ulitin natin. Ta, tipita, a. Letter B. Ipalakpak ang mga sumusunod na mga rhythmic pattern habang sinasabi ang wastong bilang. Dalawahan. Ipalakpak mula unang measure hanggang panghuling measure. Dalawahan. 1, 2. 1, 2, 1 and 2. Tatluhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 and 3. Ulitin natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 and 3. Apatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pagsasanay bilang 4. Kopyahin ang rhythmic pattern na ginamit sa awit naman ng biday at palakpakin ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pagsasanay bilang 5. Puna ng patlang ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang patlang ay ang pinagsama-samang note at rest na naaayon sa isang nakatakdang time signature. Ano ito? Tama, ito ay rhythmic pattern. Ang patlang ay isa sa mga elemento ng rhythm. Ano ito? Tama, ito ay measure. Ang measure ay isa sa mga elemento ng rhythm. Ito ang pagkakapangkat-pangkat ng mga kumpas o pulso sa musika. Ang iba't ibang uri ng meter ay ang mga sumusunod. Patlang, ito ay may 2 kumpas sa bawat measure. Ano ito? Tama, ito ay duple meter. Sumunod, patlang, ito ay may 3 kumpas sa bawat measure. Ano ito? Tama, ito ay triple meter. At panghuli, patlang, ito ay may 4 na kumpas. Ano ito? Tama, ito ay quadruple meter. Tandaan, ang rhythmic pattern. Ang mga note at mga rest ay maaring pagsamasamahin upang makabuo ng rhythmic pattern. Ang rhythmic pattern ay batayan upang masundan ng wasto ng mga awit at mga manunugtog ang musika at titik ng awitin na kanilang inaaral o itatanghal. Ang isang rhythmic pattern ay binubuo ng mga note at rest na pinagsama-sama ayon sa bilang ng beat sa isang measure. Maaring ito ay sukat na pandalawahang kumpas, pantatluhang kumpas, o pang-apatang kumpas. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay?
Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!